Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring tahimik na magbago sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan pagkatapos ng 60. Pag-uusapan natin ang golden milk, ang mainit at nakakaaliw na inumin na maraming tao ang pinaniniwalaang mabisa. Pero ito ang katotohanan, pagkatapos ng 60, hindi na pareho ang iyong katawan. Ang nakatulong sa iyo noong 40 ka pa ay maaaring dahan-dahang makasama sa iyo ngayon. At walang nagsasabi sa iyo ng buong kwento. Kailangan kong panoorin mo ang video na ito hanggang sa pinakahuli, dahil ang ibubunyag ko ay maaaring magprotekta sa iyong atay, sa iyong puso, at maging sa mga gamot na maaaring iniinom mo na. At manatili ka lalo na sa mga huling sandali, may makapangyarihang bonus insight ako na karamihan sa mga lampas 60 ay hindi kailanman naririnig ngunit maaari ka nitong mailigtas sa paggawa ng isang seryosong pagkakamali sa kalusugan. May itatanong ako sa iyo ng direkta. Umiinom ka ba ng golden milk gabi-gabi dahil naniniwala kang ito ay natural at sa makatuwid ay ligtas? O dahil may nagsabi sa internet na nakababawas ito ng pamamaga? Paano kung sabihin ko sa iyo na para sa ilang tao na lampas 60, ang parehong tasa na yon ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng pagdurugo, magpalala ng problema sa apdo o makialam sa mga gamot para sa presyon ng dugo at diabetes? Hindi ito pananakot. Ito ay realidad. Pagkatapos ng 60, mas mabagal magproseso ang iyong atay. Hindi na kasing mapagpatawad ang iyong mga bato. Mas sensitibo na ang iyong sistema ng panunaw. At marami sa inyo ay umiinom na ng mga gamot na inireseta upang protektahan ang inyong puso, presyon ng dugo, o asukal sa dugo. Ang paghahalo ng mga natural na remedyo sa mga reseta nang hindi nauunawaan ang interaksyon ay maaaring maging mapanganib. At hindi ako narito para takutin ka. Narito ako dahil karapat-dapat ka sa katotohanan. Nagtrabaho ka sa buong buhay mo. Nagpalaki ka ng pamilya. Nagsakripisyo ka. Ngayon, ang panahong ito ng iyong buhay ay dapat tungkol sa lakas, kalinawan, at kalayaan, hindi sa mga problemang pangkalusugan na maaaring maiwasan. Kung ikaw ay nanonood at lampas 60 ka na, o may mahal ka sa buhay na ganoon ang edad, ang mensaheng ito ay para talaga sa iyo. Hindi para sa mga teenager. Hindi para sa mga bodybuilder. Para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gawin mo ang isang simpleng bagay. Pumunta ka sa comment section ngayon at sabihin mo kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong makita ang pamilya ng gintong sustansya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kung naniniwala kang ang pagkatuto ay hindi tumitigil, kahit lampas 60 na ay type ang ilaya sa comments. Narito ang makukuha mo kung mananatili ka sa akin. Malalaman mo kung ano ang talagang sinasabi ng mga iginagalang na institusyong medikal tungkol sa turmeric. Mauunawaan mo kung sino ang talagang dapat umiwas sa golden milk sa gabi. Matutuklasan mo ang ligtas na dami, hindi ang pinalaking bersyon sa social media. At malalaman mo ang mga babalang senyales na maaaring ibinibigay na ng iyong katawan. Dahil ang iyong katawan ay bumubulong bago ito sumigaw. Napakaraming tao ang naghihintay munang may mangyaring masama bago sila magsimulang magtanong. Narito ka dahil gusto mong maging maagap. Iyan pa lamang ay nagpapakita na ikaw ay matalino. Kaya gawin mo ito para sa iyong sarili. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya ngayon kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Ang channel na ito ay umiiral upang protektahan ang iyong kalusugan gamit ang katotohanan, hindi mga uso. At bigyan ng thumbs up ang video na ito, hindi para sa akin, kundi bilang pangako sa iyong sariling kapakanan. Diretso tayo sa punto. Walang matatamis na salita. Walang pagmamalabis. Katotohanan lamang, agham, at totoong karunungan para sa mga taong nakaunawa na ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay mahalaga. Ngayon, huminga ka ng malalim at magsimula na tayo. Diretso na tayo dito. Ang golden milk ay hindi lamang isang usong inumin na nakita mo online. Hindi ito nagsimula sa social media. May ugat ito sa sinaunang tradisyong Ayurvedic, kung saan ang turmeric ay ginamit sa loob ng maraming siglo bilang pampagaling na pampalasa. Ang pangunahing recipe ay tila simple, gatas, turmeric, itim na paminta, minsan may luya at kanela. Mainit. Kulay ginto. Nakakaaliw. Pero huwag kang magpaloko sa pagiging simple nito.
Ang tunay na lakas ng golden milk ay nagmumula sa turmeric, partikular sa isang natural na compound sa loob ng turmeric na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ang nagbibigay sa turmeric ng malalim nitong dilaw na kulay. Mas mahalaga, ito ang matagal ng pinag-aralan ng mga siyentipiko dahil sa anti-inflammatory at antioxidant nitong mga katangian. Ayon sa pananaliksik na sinusuportahan ng National Institutes of Health, ang curcumin ay nagpakita ng potensyal sa pagbabawas ng mga marker ng pamamaga sa katawan. At narito kung bakit ito napakahalaga pagkatapos ng 60. Ang pamamaga ay hindi palaging maingay. Hindi ito laging sakit na maaari mong ituro. Minsan ito ay tahimik. Dahan-dahan itong nabubuo sa mga kasukasuan, sa mga ugat, sa utak. Ang talamak na pamamaga ay naiugnay sa mga kondisyon tulad ng arthritis, sakit sa puso, type 2 diabetes, at maging sa paghina ng pag-isip. Pagkatapos ng 60, natural na mas nagiging madaling kapitan ang iyong katawan sa mababang antas ng pamamaga. Bahagi ito ng pagtanda. May ilang mananaliksik pa nga na tinatawag itong inflammaging. Ang mabagal na pagliyab sa loob ng katawan na hindi napapansin ng marami hanggat hindi lumilitaw ang paninigas, pagkapagod, o karamdaman. Kaya kapag narinig ng mga tao na nilalabanan ng turmeric ang pamamaga, iniisip nila, ito mismo ang kailangan ko. At emosyonal may katuturan yon. Kung nagigising ka na may paninigas ang tuhod. Kung sumasakit ang iyong mga daliri kapag may hawak kang tasa. Kung masikip ang iyong likod kapag bumabangon ka sa kama. Ang ideya ng isang mainit na inumin na maaaring magpakalma sa panloob na apoy na yon ay parang pag-asa sa loob ng isang tasa. Kung naranasan mo na ang paninigas tuwing umaga pagkatapos ng 60, maging tapat ka, mag-drop ng laya sa comments. Hindi ka nag-iisa. Pero narito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami. Ang curcumin lamang ay hindi madaling maabsorb ng katawan. Kaya kasama sa tradisyonal na golden milk ang itim na paminta. Ang itim na paminta ay naglalaman ng compound na tinatawag na piperine, na malaki ang naitutulong sa pagtaas ng absorption ng curcumin. Kung wala ito, malaking bahagi ng turmeric ang dumadaan lamang sa iyong sistema. Kaya kapag umiinom ka ng tamang paghahandang golden milk, hindi ka lang umiinom ng may lasa na gatas. Kumukonsumo ka ng isang biologically active compound na maaaring makaapekto sa mga inflammatory pathways sa iyong katawan. Makapangyarihan yon. Pero ang kapangyarihan ay nangangailangan ng paggalang. Isa pa, tandaan mo ito, ang golden milk ay karaniwang hinahalo sa gatas. Ang dairy milk ay may protina at taba. Ang plant-based milk ay may iba't ibang sustansya. Kung ikaw ay lactose intolerant, maaaring magdulot ang dairy ng kabag o hindi komportableng pakiramdam. Kung ikaw ay may diabetes, ang mga pinatamis na bersyon ay maaaring magpataas ng iyong blood sugar. Nakikita mo ba kung paanong ang isang simple na bagay ay nagiging mas komplikado pagkatapos ng 60? Wala nang one size fits all ngayon. At kailangan kong maunawaan mo ang mas malalim na bagay dito. Pagkatapos ng 60, bumabagal ang iyong metabolismo. Nagbabago ang paggana ng iyong atay. Iba na ang pagsasala ng iyong mga bato. Ang iyong digestive enzymes ay hindi na kasing lakas tulad noon. Kaya kapag regular mong ipinapasok ang isang concentrated na anti-inflammatory compound, nakikipag-ugnayan ito sa isang katawan na mas sensitibo kaysa dati. Hindi ibig sabihin nito na masama ang golden milk. Ibig sabihin nito, kailangan itong maunawaan. Napakaraming tao ang sumusunod sa mga health trend nang hindi nagtatanong, paano ito nakaapekto sa aking katawan sa aking edad? Kaya ka narito. Gusto mo ng katotohanan, hindi uso. Kung na-appreciate mo na malinaw at tapat nating binabaliwanag ito, bigyan ng thumbs up ang video na ito ngayon din. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Karapat-dapat ang iyong kalusugan sa gabay na nakaugat sa kaalaman. Sa susunod na bahagi, lalalim tayo sa kung ano talaga ang sinasabi ng mga iginagalang na eksperto sa medisina tungkol sa turmeric pagkatapos ng 60, hindi mga blogger, hindi mga influencer, kundi mga institusyong propesyonal na nag-aaral nito. Manatili ka sa akin. Magpapasalamat ang iyong katawan. Ngayon pag-usapan natin kung ano talaga ang sinasabi ng mga seryosong eksperto sa medisina, hindi mga influencer,
hindi mga kumpanyang nagbebenta ng supplements, kundi mga mananaliksik na nag-aaral ng pagtanda, pamamaga, at talamak na sakit bilang kanilang propesyon. Ang turmeric ay pinag-aralan sa loob ng maraming dekada. At ang curcumin, ang aktibong compound nito, ay nakaakit ng atensyon ng mga institusyon sa buong mundo dahil sa isang pangunahing dahilan, ang pamamaga ay nasa sentro ng maraming sakit na mas nagiging karaniwan pagkatapos ng 60. Ayon sa mga talakayang pananaliksik na binabanggit ng mga eksperto sa Harvard Medical School, ang talamak na pamamaga ay malakas na nauugnay sa sakit sa puso, arthritis, mga metabolic disorder, at maging sa mga neurodegenerative na kondisyon. Ang curcumin ay nagpakita ng potensyal sa pagtulong na i-regulate ang mga inflammatory pathway sa katawan. Pansinin ang salitang T potential. Maingat ang agham. Hindi ito nagmamalabis. May mga klinikal na pag-aaral na nagpapahiwatig na ang curcumin ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pananakit ng kasukasuan sa mga taong may osteoarthritis. Ang ilang kalahok ay nag-ulat ng pagbuti na maihahambing sa banayad na anti-inflammatory na gamot nang walang iritasyon sa tiyan na maaaring idulot ng ilang gamot. Ngayon isipin mo ito. Nagigising ka sa umaga. Hindi na gaanong naninigas ang iyong mga tuhod. Mas madali mong naisasara ang iyong mga kamay. Makakatayo ka mula sa upuan nang hindi kinakailangang sumuporta sa sarili. Ang maliit na pagbuting iyon ay maaaring magbalik ng dignidad. Kalayaan. Kumpiyansa. Pagkatapos ng 60, ang pagkilos ay hindi lamang tungkol sa galaw. Ito ay tungkol sa kalayaan. Kung mahalaga sa iyo ang manatiling independent, ay type ang e-freedom sa comments ngayon din. Ang mga mananaliksik na kaugnay ng mga Integrative Medicine Center, tulad ng Andrew Weil Center for Integrative Medicine, ay tinalakay rin ang papel ng turmeric bilang suportang anti-inflammatory na pagkain kapag ginamit ng tama. Ang pangunahing salita muli, suportang. Hindi himalang lunas. Hindi kapalit ng iniresetang gamutan. Kundi suportang dagdag sa isang malusog na pamumuhay. Mayroon ding umuusbong na pananaliksik na nagsisiyasat sa epekto ng curcumin sa kalusugan ng utak. Ang pamamaga sa utak ay nauugnay sa paghina ng pag-isip. May ilang maagang pag-aaral na nagpapahiwatig na maaaring may neuroprotective na katangian ang curcumin dahil sa antioxidant effects nito. Hayaan mong magsalita ako ng direkta sa iyong puso sandali. Pagkatapos ng 60, isa sa pinakamalalim na takot ng maraming tao ay hindi lamang pisikal na sakit. Ito ay pagkawala ng alaala. Pagkawala ng linaw. Pagkalimot sa mga pangalan. Pagkawala ng mga bahagi ng iyong sarili. Kung minsan ka nang nag-alala tungkol sa iyong memorya, maging tapat ka, mag-drop ng laya sa comments. Totoo ang takot na yon. At kapag narinig mong may isang natural na bagay na maaaring sumuporta sa kalusugan ng utak, parang pag-asa yon. Pero narito ang bahaging nangangailangan ng maturity at karunungan. Karamihan sa pinakamalalakas na positibong resulta sa pananaliksik ay nagmula sa kontroladong dosis ng concentrated curcumin extracts, hindi lamang basta pagbuhos ng maraming turmeric sa isang tasa gabi-gabi. Dito nagkakamali ang mga tao. Iniisip nila, kung mabuti ang kaunti, mas mabuti ang marami. Ang pag-iisip na yan ay mas maraming napahamak kaysa napakinabangan. Paulit-ulit na binibigyang diin ng mga eksperto ang dosis, absorption, medikal na kasaysayan, at interaksyon sa mga gamot. Pagkatapos ng 60, marami ang nagmamanage ng presyon ng dugo, kolesterol, asukal sa dugo, o kondisyon sa puso. Ang pagdagdag ng isang makapangyarihang bagay nang hindi nauunawaan ang kabuang larawan ay maaaring magbago ng iyong internal na balanse. Kaya mahalaga ang may kaalamang desisyon. Maaaring maging bahagi ng malusog na routine ang golden milk. Pero hindi ito mahika. Pinakamabisa ito kapag sinamahan ng paggalaw, balansing nutrisyon, tamang tulog, at regular na pangangalagang medikal. Ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay isang sistema, hindi isang inumin lamang. Kung mas pinahahalagahan mo ang agham kaysa hype, bigyan ng thumbs up ang video na ito ngayon din. At kung nagpapasalamat ka na tapat nating tinatalakay ito, nang walang pagmamalabis, siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya.
Dahil sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas na hindi napapansin, ang mga nakatagong panganib na tahimik na binabalaan ng mga eksperto, lalo na para sa mga umiinom ng gamot. Manatili ka sa akin. Dito nagiging proteksyon ang kaalaman. Ngayon papasok tayo sa bahaging iniiwasang pag-usapan ng marami, ang mga nakatagong panganib. Dito natin ititigil ang pag-romanticize sa golden milk at sisimulan ang paggalang sa biolohiya. Ang turmeric, lalo na ang aktibong compound nitong curcumin, ay may natural na katangiang pampanipis ng dugo. Sa unang tingin, maaaring mukhang hindi ito delikado. Iniisip pa nga ng iba, hindi ba mabuti ang pagpapanipis ng dugo para sa puso? Pero narito ang katotohanan, pagkatapos ng 60, marami na ang may iniresetang gamot para kontrolin ang pamumuo ng dugo. Kung umiinom ka ng warfarin, aspirin, clopidogrel, o iba pang antikoagulant o antiplatelet na gamot, maingat nang nireregula ang iyong dugo. Ang pagdagdag ng turmeric gabi-gabi, lalo na sa mas malaking dami, ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo. Nagbabala ang Mayo Clinic na maaaring makipag-ugnayan ang turmeric sa mga blood thinner at magpataas ng panganib ng pagdurugo. Hindi iyon tsismis. Iyon ay gabay medikal. Ngayon huminto ka at mag-isip. Kung masugatan ka habang nag-ahit. Kung mabangga ka sa mesa. Kung may panloob kang pasa na hindi mo nakikita. At hindi maayos na namumuo ang iyong dugo, ang maliliit na sitwasyon ay maaaring maging seryoso. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para gisingin ka. Kung kasalukuyan kang umiinom ng anumang gamot na pampanipis ng dugo, ay type ang e-aware sa comments. Ang kamalayan ay kapangyarihan. Pero hindi diyan nagtatapos. Maaaring magpababa rin ng blood sugar ang turmeric. Para sa may type 2 diabetes, maaaring mukhang kapaki-pakinabang iyon. Pero kung umiinom ka na ng gamot para kontrolin ang asukal sa dugo, ang pagdagdag ng golden milk gabi-gabi ay maaaring magpababa ng sobra sa iyong glucose. Ang mababang blood sugar ay hindi maliit na bagay. Maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagkalito, panghihina, maging paghimatay. Pagkatapos ng 60, ang isang pagkadapa ay maaaring magbago ng iyong buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Nakikita mo ba kung paanong ang isang natural na bagay ay maaaring tahimik na palakasin ang ginagawa na ng iyong gamot? Mayroon ding pag-aalala tungkol sa interaksyon sa mga gamot sa presyon ng dugo. Maaaring may banayad na epekto sa pagpapababa ng presyon ang turmeric. Muli, mukhang kapaki-pakinabang hanggang sa isama mo ito sa iniresetang antihypertensive drugs at magsimula kang makaramdam ng hilo kapag tumatayo ka. Naranasan mo na bang tumayo ng mabilis at parang umiikot ang paligid? Iyan ang sinasabi ng iyong katawan na bumaba ang iyong presyon. Pagkatapos ng 60, hindi na kasing mapagpatawad ang iyong balanse gaya ng dati. Ang isang hindi inaasahang pagkahilo ay maaaring humantong sa mapanganib na pagkadapa. Kaya delikado ang pagsasama ng mga remedyo ng walang propesyonal na gabay. At lalaliman pa natin. Kung nakatakda kang operahan o sumailalim sa dental procedure, madalas ipinapayo ng mga doktor na itigil muna ang turmeric supplements bago ang procedure dahil sa panganib ng pagdurugo. Maraming tao ang nakakalimot na kasama rito ang kanilang, hindi naman nakakapinsala, na golden milk gabi-gabi. Isipin mong naghahanda ka para sa isang procedure at hindi mo alam na maaaring maging komplikado ito dahil sa iyong nightly habit. Kaya mahalaga ang pagiging tapat sa iyong healthcare provider. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniinom mo, kahit mga pampalasa sa inumin. Kung naniniwala kang mahalaga ang pagiging bukas sa iyong doktor, mag-drop ng maya sa comments. Ngayon hayaan mong magsalita ako muli sa iyong puso. Maraming lampas 60 ang lumalapit sa natural na remedyo dahil napapagod na sila sa mga gamot. Gusto nila ng mas banayad, mas galing sa kalikasan, mas ligtas sa pakiramdam. Naiintindihan ang hangaring iyon. Pero ang natural ay hindi otomatikong nangangahulugang walang panganib, lalo na kung pinagsasama sa pharmaceutical drugs na dinisenyong baguhin ang parehong sistema sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa synergy o conflict. Hindi delikado ang golden milk para sa lahat. Pero para sa ilan, ang gabi-gabing paggamit ng hindi nauunawaan ang kanilang medical na profile ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib.
Kaya mahalaga ang usapang ito. Kung na-appreciate mo na hindi natin ito pinapaganda o pinapatamis, bigyan ng thumbs up ang video na ito ngayon din. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Narito kami upang protektahan ang iyong kalusugan ng may kalinawan, hindi kalituhan. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang mas madalas pang hindi napapansin, ang epekto sa iyong atay at kung bakit tunay na mahalaga ang tamang dosis pagkatapos ng 60. Manatili ka sa akin. Dito nagkakaiba ang karunungan at haka-haka. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na halos hindi iniisip ng karamihan, ang iyong atay. Pagkatapos ng 60, ang iyong atay ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Mas mabagal na itong gumagana, iba na ang pagproseso nito ng mga compound, at mas nagiging sensitibo ito sa stress. At gayunman, kapag narinig ng mga tao ang salitang innatural, agad nilang iniisip na ito ay otomatikong ligtas. Diyan nagsisimula ang mga pagkakamali. Ang mataas na dosis ng turmeric, lalo na sa anyong supplement, ay naiugnay sa mga bihira ngunit totoong kaso sa mga problema sa atay. Inimbestigahan ng DEA, Food and Drug Administration ang mga ulat kung saan ang concentrated curcumin products ay naugnay sa pinsala sa atay. Hindi ito isang chismis lamang. Ito ay mga dokumentadong kaso na maaaring naiwasan kung nagkaroon ng pag-ingat at kamalayan. Narito ang mahalagang pagkakaiba, ang golden milk na gawa sa culinary turmeric, iyong sinusukat lamang ng isang kutsarita at inilalagay sa mainit na gatas, ay karaniwang ligtas. Ito ay katamtaman, ito ay banayad, at kaya itong iproseso ng iyong katawan. Ngunit ang mga concentrated turmeric capsules na madalas iniinom ng mga tao, dahil iniisip nilang mas marami, mas mabuti, ay ibang usapan. Doon nagkakaroon ng panganib. Pagkatapos ng 60, maaaring ang iyong atay ay abala na sa pagproseso ng mga gamot, supplements, at mga naipong toxin sa loob ng maraming taon. Ang pagdagdag ng hindi reguladong mataas na dosis ng turmeric gabi-gabi ay maaaring tahimik na magbigay ng dagdag na strain dito. Maaaring wala kang maramdamang sintomas agad, ngunit sa paglipas ng mga buwan o taon, naiipon ang stress. Isipin mo ito sandali, umiinom ka gabi-gabi ng isang bagay na akala mo ay nagpapagaling, ngunit tahimik nitong pinapagawa ng overtime ang iyong atay. Iyan ang uri ng tahimik at hindi nakikitang pinsala na maaaring biglang lumitaw. Gusto kong maramdaman mo ang bigat nito. Ang iyong atay ang natural na filter ng iyong katawan, ang iyong detox system, ang iyong panloob na panangga. Pagkatapos ng 60, ang paggalang dito ay hindi opsyonal, ito ay mahalaga. Kung nauunawaan mo kung gaano ito kaseryoso, ay type ang via sa comments ngayon din hayaang tumimo ito. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging mapagmatsyag. Ngayon, may isa pang mahalagang punto. Maraming tao ang nag-isip, magdadagdag na lang ako ng golden milk para mas gumanda ang resulta. Ngunit pagkatapos ng 60, ang pagdodoble ay maaaring mas makasama kaysa makatulong. May hangganan ang iyong atay. May hangganan ang iyong mga bato. Ang lining ng iyong tiyan, ang paggawa ng apdo, ang buong digestive system mo ay nagbago na. Ang paggalang sa mga limitasyong iyon ay bahagi ng matalinong pagtanda. At emosyonal, mahalaga ito. Nabuhay ka na ng maraming dekada, nagsumikap ka, nag-alaga ka ng iba. Ngayon ang panahon para alagaan mo ang iyong sarili. Hindi para basta sumunod sa mga uso o payo mula sa mga taong hindi nauunawaan kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng katawan na lampas 60. Ang golden milk ay isang kasangkapan, isang suportang kasangkapan, ngunit kapag ginamit lamang ng may karunungan. Ang moderation, kamalayan sa iyong personal na kalusugan, at konsultasyon sa profesional ay hindi maaaring isantabi. Kung sumasang-ayon ka na mas mahalagang igalang ang limitasyon ng iyong katawan pagkatapos ng 60 kaysa sumunod sa bawat uso, mag-drop ng balance sa comments. Ipakita sa iba na mahalaga ang karunungan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Narito kami upang protektahan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng kaalaman, hindi hype. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung sino ang talagang dapat umiwas sa golden milk sa gabi, dahil ang pag-unawa sa iyong personal na panganib ay maaaring magligtas sa iyo mula sa tunay na pinsala. Manatili ka sa akin.
Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong buhay, hindi lamang sa iyong kuryosidad. Ngayon papasok tayo sa isang napakahalagang kabanata, sino ang talagang dapat umiwas sa pag-inom ng golden milk sa gabi? Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa proteksyon. Pagkatapos ng 60, may mga limitasyon ang iyong katawan, at ang hindi paggalang dito ay maaaring tahimik na gawing mapanganib ang isang bagay na malusog. Kung ikaw ay may gallstones o bara sa bile duct, maaaring magpalala ang turmeric ng iyong kondisyon. Pinapastimulate ng curcumin ang paggawa ng apdo. Maaaring mukhang walang masama rito, ngunit para sa may gallstones, maaari itong magdulot ng matinding sakit o cramps. Isipin mo, nakaupo ka para magpahinga sa gabi, may hawak na mainit na tasa, at bigla kang tatamaan ng matalim na pananakit ng tiyan. Hindi iyon simpleng discomfort. Babala iyon na hindi maaaring baliwalain ng iyong katawan. Kung umiinom ka ng blood thinners, warfarin, aspirin, o clopidogrel, natalakay na natin ang panganib. Ang gabi-gabing golden milk ay maaaring magpalakas ng panganib ng pagdurugo. Kahit maliliit na sugat, pasa, o minor internal bleeding ay maaaring maging seryoso sa edad na ito. Ang mga taong may bleeding disorders, malubhang sakit sa atay, o advanced na problema sa bato ay kailangang maging lubhang maingat. Ang turmeric, kahit sa katamtamang dami, ay nakaapekto sa paraan ng pagproseso ng dugo at toxins ng iyong katawan. Ang ligtas na tasa para sa ilan ay maaaring maging stress para sa iba. At huwag kalimutan ang acid reflux. Maraming lampas 60 ang may sensitibong tiyan. Ang pag-inom ng mainit at medyo maanghang na inumin bago matulog ay maaaring magdulot ng heartburn o magpalala ng reflux. At kapag nasira ang iyong tulog, apektado ang buong kalusugan mo dahil pagkatapos ng 60, ang tulog ay isa sa pinakamahalagang haligi ng kalusugan. Narito ang emosyonal na katotohanan, maraming tao ang lumalapit sa golden milk dahil naghahanap sila ng ginhawa, aliw at pag-asa. At maaari nitong ibigay yon kung handa ang iyong katawan. Ngunit para sa ilan, ang parehong tasa ay tahimik na babala. Ang pagwawalang bahala rito ay parang paglalakad sa manipis na yelo, umaasang kakayanin ka nito, kahit alam mong maaari itong bumigay. Kaya kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong ito, ay type ang caution sa comments. Aminin mo ito. Ang kamalayan ang unang depensa mo. At makinig ka ng mabuti, personal ang iyong kalusugan. Walang social media hype o kwento ng nakatulong ito sa kaibigan ko, ang maaaring pumalit sa realidad ng iyong katawan, edad, gamot, at medikal na kasaysayan. Kung sumasang-ayon ka na ang pagprotekta sa iyong kalusugan, ay nangangahulugang pag-unawa sa iyong mga panganib bago sumunod sa uso, mag-drop ng saya sa comments. Gumawa tayo ng kasunduan, kaalaman bago haka-haka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Narito ang channel na ito upang armasan ka ng katotohanan para tumanda kang malakas, independent at may kamalayan. Sa susunod na kabanata, ipapakita ko sa iyo ang tamang paraan ng pag-inom ng golden milk pagkatapos ng 60 para ma-enjoy mo ito ng ligtas. Makinig ng mabuti dahil dito natin isinasabuhay ang kaalaman. Ngayon, pag-usapan natin ang gustong malaman ng lahat, ang tamang paraan ng pag-inom ng golden milk pagkatapos ng 60. Kung ikaw ay malusog at pinayagan ng iyong doktor, narito ang pinakaligtas na paraan. Una, manatili sa kalahating kutsarita hanggang 1 kutsarita ng turmeric bawat tasa. Iyon lamang. Hindi 2. Hindi 3. Ang susi ay moderation. Pagkatapos ng 60, hindi kailangan ng iyong katawan ang sobra para makinabang, kailangan nito ang balanse. Pangalawa, magdagdag ng kaunting itim na paminta. Bakit? Dahil ang itim na paminta ay may piperine na tumutulong sa mas mahusay na absorpsyon ng curcumin. Kung wala ito, malaking bahagi ng turmeric ang daraan lamang sa iyong sistema. May karunungan ang tradisyon sa pagsasama ng dalawang ito. Pangatlo, iwasan ang labis na asukal. Maaaring masarap ang matamis na golden milk, ngunit ang dagdag na asukal ay maaaring magpataas ng blood sugar at magpalala ng pamamaga, kabaligtaran ng layunin mo. Maaari kang gumamit ng kanela para sa natural na tamis at dagdag na benepisyo sa pagkontrol ng blood sugar. Mahalaga rin ang timing.
Ang pag-inom nito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay kadalasang sapat na. Hindi mo ito kailangan gabi-gabi. Kailangan ng iyong katawan ng panahon upang magproseso at magbalanse. Obserbahan ang iyong katawan. Kung makaramdam ka ng heartburn, kabag, o kakaibang pagkapagod, huminto muna. Ayusin ang dami o oras. Ang iyong katawan ay bumubulong sa iyo, huwag mo itong baliwalain. Sa emosyonal na aspeto, mahalaga ito. Hindi ka lang umiinom ng isang inumin. Inaalagaan mo ang iyong sarili. Sinasabi mo, iginagalang ko ang aking katawan. Ipinagdiriwang ko ang aking edad. Pinahahalagahan ko ang aking kalusugan. Ang simpleng tasang iyon ay nagiging ritual ng pangangalaga, hindi eksperimento. Kung naniniwala ka na mas mahalaga ang moderation at mindfulness kaysa sobra-sobra, ay type ang balance sa comments ngayon din. Tandaan, ang golden milk ay isang kasangkapan, hindi himalang lunas. Pinakamabisa ito kapag sinamahan ng paggalaw, tamang nutrisyon, regular na check-up, at sapat na tulog. Ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay isang sistema, hindi isang gawi lamang. Kung tumimo ito sa iyo, bigyan ng thumbs up ang video na ito at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Narito kami upang magbigay ng praktikal at ligtas na gabay, hindi uso na maaaring makasama sa iyo. Sa susunod na kabanata, lalaliman pa natin kung bakit maaaring maging emosyonal at pisikal na kapaki-pakinabang ang golden milk sa gabi at kung saan ito maaaring magkamali. Huwag kang umalis. Magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan. Ngayon lalalim pa tayo, lampas sa turmeric, lampas sa pamamaga, lampas sa agham. Pag-usapan natin ang emosyonal na katotohanan ng pagtanda at kalusugan pagkatapos ng 60. Ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay hindi lamang tungkol sa pag-manage ng sintomas. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng buo. Ito ay tungkol sa paggising ng walang pangamba sa sakit ng tuhod, mga daliri o likod. Ito ay tungkol sa pag-alala sa pangalan ng iyong mga apo ng walang hirap. Ito ay tungkol sa pakiramdam na independent, malakas, at may kakayahan sa sarili mong katawan. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit mahalaga sa iyo ang golden milk. Hindi lang ito inumin, ito ay pag-asa. Maaaring suportahan ng golden milk ang pag-asang iyon. Maaari nitong maibsan ang bahagyang paninigas, pakalmahin ang pamamaga, at magbigay ng aliw sa isang ritual na inaabangan mo tuwing gabi. Ngunit hindi ito kapalit ng mas malawak na mga gawi na tunay na nagtatakda ng malusog na pagtanda. Ang tunay na kalusugan ay may mga patong. Paggalaw, kailangan ng iyong mga kasukasuan at kalamnan ang regular na aktibidad. Kahit maikling paglalakad ay mahalaga. Nutrisyon, ang masustansya at balansing pagkain ang nagpapagana sa sistema ng pag-aayos ng iyong katawan. Tulog, ang sapat at restorative na tulog ang nagbibigay daan sa paggaling. Kapayapaang emosyonal, ang stress mismo ay nagpapalala ng pamamaga, tahimik na inuubos ang iyong kalusugan. Regular na check-up, ang maagang pagtuklas ng problema ay maaaring magbago ng lahat. Kung tumatango ka ngayon, kung nararamdaman mo ang bigat ng sinasabi ko, ay type ang strong sa comments. Ipagdiwang natin ang iyong pangakong mabuhay ng buo. Narito ang realidad, maraming lampas 60 ang naghahabol ng isang milagrong solusyon pagkatapos ng isa pa. Nagbubuhos sila ng turmeric sa tasa gabi-gabi at iniisip, okay na ako. Pero ang iyong kalusugan ay hindi isang tasa ng gatas. Isa itong sistema. At kapag iginalang mo ang sistemang iyon, nagsisimula kang gumawa ng mga desisyong tunay na nagpoprotekta sa iyong kalayaan, dignidad, at independence. Sa emosyonal na aspeto, isipin mo ito, paggising bukas ng walang pag-aatubili sa paggalaw, may kumpiyansa sa iyong katawan. Iyan ang pangako ng karunungan at balance, hindi hype. Maaaring maging bahagi ng larawang iyon ang golden milk, ngunit kung ito ay bahagi ng isang maingat na routine. Marami ring minamaliit ang epekto ng emosyonal na kalagayan sa pisikal na kalusugan. Ang anxiety, stress, o kalungkutan ay maaaring magpalala ng pamamaga, makaistorbo sa tulog, at makaapekto pa sa memorya. Ang pag-inom ng golden milk habang binabaliwala ang mga salik na ito ay parang pagpipinta sa bitak ng pader sa halip na ayusin ang pundasyon. Pagkatapos ng 60, malalim ang koneksyon ng iyong katawan at isipan. Ang pag-aalaga sa isa nang hindi inaalagaan ang isa pa ay hindi kumpleto.
Kaya pinakamabisa ang ritual ng golden milk kapag sinamahan ng mindfulness, sandali ng pagninilay, paghinga, at paggalang sa sarili sa pagtatapos ng araw. Kung nauunawaan mo ito, bigyan ng thumbs up ang video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Narito ang channel na ito upang tulungan kang igalang ang iyong katawan at isipan pagkatapos ng 60 may gabay, hindi hula. Sa susunod na kabanata, tututok tayo sa golden milk sa gabi, bakit maaari itong makatulong sa tulog, kailan ito maaaring magdulot ng problema, at paano ito gamitin ng may karunungan upang tunay na suportahan ang pahinga pagkatapos ng 60. Ngayon pag-usapan natin ang golden milk sa gabi, dahil dito maraming lampas 60 ang nakakakuha ng benepisyo o hindi na mamalayang nagkakaroon ng problema. Maraming senior ang nagsasabing nakakatulong ang mainit na golden milk bago matulog upang makapag-relax. Una, ang init nito ay nakakaaliw. Pangalawa, maaaring makatulong ang turmeric sa pagbawas ng discomfort na dulot ng pamamaga. Kung masakit ang iyong mga kasukasuan, maaaring maramdaman mong gumagaan ang pakiramdam. Pangatlo, ang gatas ay may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa pagpapakalma at pagtulog. Ang kanela ay maaari ring makatulong sa pag-stabilize ng blood sugar sa gabi na nakababawas sa biglaang paggising. Pero narito ang hindi alam ng marami. Kung ikaw ay may acid reflux o heartburn, ang pag-inom ng golden milk bago humiga ay maaaring magpalala ng sintomas. Ang turmeric, itim na paminta, at luya ay maaaring makairita sa sensitibong tiyan. Maaari kang makaramdam ng hapdi, kabag o pagduduwal. Pagkatapos ng 60, seryoso ang mga senyales na ito, ang pagbaliwala rito ay maaaring makaapekto sa tulog at pangkalahatang kalusugan. Mahalaga ang timing. Ang pinakaligtas na paraan ay inumin ito 1-2 oras bago matulog upang mabigyan ang katawan ng oras na tunawin at i-absorb ito. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang benepisyo ng hindi nagdudulot ng discomfort. Sa emosyonal na aspeto, higit pa ito sa aliw. Ang tulog pagkatapos ng 60 ay pundasyon ng kalayaan at enerhiya. Ang mahinang tulog ay nagpapabilis ng pamamaga, nakaapekto sa memorya, at nagpapahina sa kakayahan ng katawan na mag-repair. Maaaring suportahan ito ng golden milk, ngunit kung igagalang mo ang ritmo ng iyong katawan. Marami rin ang sumusobra. Malalaking tasa gabi-gabi, o pag-inom ng concentrated turmeric supplements kasabay ng golden milk, ay maaaring magbigay ng stress sa atay, magbago ng blood sugar, o magpalakas ng blood thinning effect kung ikaw ay umiinom ng gamot. Pagkatapos ng 60, hindi na kayang tiisin ng iyong katawan ang sobra gaya noong 40 o 50 ka pa. Ang moderation ay hindi optional, ito ay mahalaga. Isipin mo ito, ang tasang dapat magpakalma ay maaaring makasira ng iyong pahinga o makaapekto sa gamot. Kaya mahalaga ang kamalayan at mindfulness. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa gusto mo. Ito ay tungkol sa matalinong paggamit nito upang suportahan ka, hindi saktan ka. Kung naiintindihan mo kung gaano kahalaga ang timing at moderation, ay type ang Y sa comments. Lumikha tayo ng komunidad na may kamalayang nag-aalaga sa kalusugan. Bigyan din ng thumbs up ang video na ito kung tumimo ito sa iyo, at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Narito kami upang gabayan ka ng ligtas, lalo na sa mga gawin na tila simple, ngunit may malalim na epekto pagkatapos ng 60. Sa susunod at huling kabanata, ibibigay natin ang panghuling hatol, ligtas ba ang golden milk gabi-gabi pagkatapos ng 60? Buod ng lahat ng kailangan mong malaman upang makagawa ka ng may kumpiyansa at may kaalamang desisyon para sa iyong kalusugan at kalayaan. Manatili ka sa akin. Dito nagiging tunay na empowerment ang kaalaman. Ngayon dumating na tayo sa sandaling hinihintay mo, ang huling hatol tungkol sa golden milk pagkatapos ng 60. Dito nagtatagpo ang agham, pag-iingat, at emosyonal na katotohanan upang makagawa ka ng desisyong tunay na magpoprotekta sa iyong katawan at sa iyong kalayaan. Kaya, ligtas ba ang golden milk gabi-gabi pagkatapos ng 60? Ang tapat na sagot ay, depende. Para sa maraming malulusob na individual, ang katamtamang dami, kalahati hanggang 1 kutsarita ng turmeric na may kaunting itim na paminta sa 1 tasang mainit na gatas, ay maaaring ligtas at nakasuporta sa kalusugan.
Maaari nitong mabawasan ang banayad na pamamaga, pakalmahin ang mga kasukasuan, at magbigay ng nakaaliw na ritual sa pagtatapos ng araw. Ngunit narito ang mahirap na katotohanan, hindi ito ligtas para sa lahat. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, nagmamanage ng diabetes gamit ang gamot, may gallstones, problema sa atay, sakit sa bato, o acid reflux, ang gabi-gabing golden milk ay maaaring tahimik na magdulot ng pinsala sa paglipas ng panahon. Hindi ito dramatiko. Hindi ito agad-agad. Ito ang uri ng panganib na dahan-dahang sumusulpot. Pagkatapos ng 60, hindi na maaaring tratuhin ang iyong katawan tulad ng katawan ng isang kabataan. Mas mabagal ang paggana ng iyong atay. Iba na ang pagsasala ng iyong mga bato. Mas sensitibo ang iyong digestive system. Kahit ang mga compound mula sa pagkain, herbs, at spices ay maaaring makipag-ugnayan sa iyong mga gamot. Ang isang tasang tila walang problema ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang stress para sa ilan. Ngunit narito ang nagbibigay lakas na bahagi, may kontrol ka. Maaari mong inumin ang golden milk ng ligtas sa pamamagitan ng paggamit nito ng may moderation, 3-4 na beses sa isang linggo ay kadalasang sapat na. Pagmamasid sa mga senyales ng iyong katawan, discomfort sa tiyan, madaling pagkakapasa, pagkapagod. Pag-inom ito sa tamang oras bago matulog, 1-2 oras bago humiga, hindi agad bago matulog. Pagkonsulta sa iyong healthcare provider tungkol sa iyong mga gamot o kondisyon. Ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa sobra o uso. Ito ay tungkol sa karunungan, kamalayan, at pakikinig sa iyong katawan. Ang golden milk ay isang kasangkapan, isang suportang kaalyado, kapag ginamit ng may pag-isip. Hindi ito mahiwagang solusyon, at hindi nito mapapalitan ang paggalaw, tamang nutrisyon, sapat na tulog, o regular na check-up. Sa emosyonal na aspeto, isipin mo kung bakit ka narito. Gusto mong mabuhay ng buo. Gusto mong makagalaw ng malaya, makaalala ng malinaw, at mapanatili ang iyong independence. Ang mainit na tasang iyon ng golden milk ay maaaring maging bahagi ng larawang iyon, ngunit kung sasamahan ng kaalaman, pag-ingat, at paggalang sa natatanging pangangailangan ng iyong katawan. Kung handa ka nang gumawa ng may kaalamang desisyon para sa iyong kalusugan, ay type ang I choose wisdom sa comments. Ipakita sa mundo na kahit lampas 60 na, ikaw ay may kontrol pa rin sa iyong buhay at katawan. At muli, gusto kong malaman kung saan ka nanonood. Sabihin mo sa comments, ipagdiwang natin kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito upang maunawaan ang katotohanan tungkol sa golden milk pagkatapos ng 60, bigyan ito ng thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Ibahagi ito sa kaibigan, magulang, o lolo't lola na kailangang marinig ito bago nila gawing gabi-gabing gawi. Tandaan, ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa may kaalamang kapangyarihan, balanse, at paggalang sa iyong katawan. Maaaring maging bahagi nito ang golden milk, ngunit kung gagamitin ng may karunungan. Dalhin mo ang kaalamang ito. Gamitin mo ito. Protektahan mo ang iyong buhay. Dahil pagkatapos ng 60, bawat desisyon ay mahalaga, at ang pinakamahuhusay na desisyon ay nagmumula sa pag-unawa, hindi sa haka-haka.